Hindi basta-basta ang pagkakaroon ng magandang hugis ng katawan, lalong-lalo na ang pagkakaroon ng mga abs at matigas na muscles. Para sa mga bodybuilder, ito ay kanilang na-achieve dahil sa puspusang batak sa gym na talaga namang nakakahanga. Ngunit lubos na nakakagulat ang mga hayop na mayroong pambihirang laki ng katawan at tila nagbabad sa pagbubuhat ng barbell. Mahirap mang paniwalaan pero ito ay totoo. Kaya naman sa videong ito ay sabay-sabay nating alamin ang 10 pinakamaskuladong hayop sa buong mundo na hindi mo aakalaing nabubuhay pala. Tara, simulan na natin! Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Number 10. Super Pig. Minsan kapag kinukutsa tayo ng baboy ay ito'y nangangahulugang mataba, ngunit baka mag-iba ang kahulugan ng pagiging baboy kung ang Super Pig ang usapan. Dahil patunay ang mga baboy na ito na hindi lahat ng tinatawag na baboy ay mataba, dahil ang Super Pig ay maskulado at macho. Siguro ay nagsawa na sa pangungutya, kaya nag-diet at nag-exercise ang mga baboy na ito kung kaya't naging ganito ang kanilang mga body figure. Pero sa totoo, ang mga baboy na ito ay isang produkto ng tinatawag na genetic modification. Ibig sabihin, sa tulong ng siyensya ay isang grupo ng mga scientist sa South Korea at China ay nagawang i-edit ang genes ng mga baboy para imbes na taba ay maging lean meat ang kanilang katawan na mainam para sa produksyon ng karneng baboy. Bagamat bago pa lamang ang ganitong pamamaraan ng pag-cultivate ng ganitong breed ng baboy, hindi pa ito lubos na isinasa publiko para opisyal na gawing source of pork meat. Marahil, konting panahon na lang ay makakakita na rin tayo at makakapag-alaga ng mga macho gwapitong baboy. At baka mag-iba na rin ang definisyon ng pagiging baboy mula sa pagiging mataba, now ay macho na. Number 9. Dong Tao Chicken. Alam natin na ang mga manok ay mayroon lamang maliit na katawan at hindi naman sila nagkakaroon ng muscles. Nagkakamali ka dyan, kaibigan, dahil alam mo bang sa Vietnam ay mayroong isang klase ng manok na tila ba nasobrahan sa pagja-jogging at leg workout dahil sa napakalaki at maskulado nitong mga binti. Sa katunayan, ang Dong Tao Chicken ay isa sa pinaka-rare na breed ng manok sa buong mundo. Ito ay karaniwang inihahanda para sa mga royal family, mayayamang angkan at inialay sa mga rituals. Hindi rin biro ang halaga ng manok na ito dahil ito ay mayroong presyong humigit kumulang 100,000 piso o 100,000. Wow! Ito ay napakamahal dahil bukod sa napaka-rare nito, umaabot din ng 8 buwan hanggang 1 taon bago ito mag-mature. Kumpara sa ordinaryong manok, inilalarawan ang karne nito bilang mas malaman, mas malutong at mas matamis. Ang chicken breed na ito ay pinaparami na din sa ibang bansa kagaya ng Germany at Japan. Kumbaga kung chicken legs lang ang usapan, ay talaga namang solve ka na sa laki ng hita ng manok na ito. Paniguradong mas juicy pa ito kaysa sa chicken joy mo. Number 8. Roger the Kangaroo. Tahanan ng mga kangaroo ang Australia at bilang pagkilala ay naging isang simbol na ito ng bansa. Pero mayroong bukod tanging kangaroo dito na talagang putok na putok ang mga muscles. Yan ay si Roger the Kangaroo. Tignan mo naman kung gaano kaganda ang katawan ng kangarong ito. Talagang daig pa ang isang bodybuilder sa pag-flex ng kanyang mga biceps at triceps. Kapansin-pansin din ang mga ugat sa kanyang mga muscles na para bang nagagalit at siguro kung mananapak ito ay talagang tumba ang kanyang kalaban. Si Roger ay isang uri ng red kangaroo. Siya ay nirescue matapos matagpuan sa loob ng pouch ng kanyang walang buhay na ina at dinala sa isang sanctuary para sa kanyang mga kauri.
Dito siya lumaki ng malusog at malakas at may tangkad na 6.7 feet. Si Roger ay isang alpha male at bilang patunay sa kanyang domination ay narito ang isang stainless na timba na kanyang niyupi na parang isang papel. Kung mayroon kang manok sa boxing, sino kaya ang palagay mong makakatalo kay Roger sa one-on-one? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Number 7. Belgian Blue Bull. Kung baka naman ang labanan, ay tinapos na ng Belgian Blue Bull ang laban dahil tignan mo naman kung gaano kamaskulado ang katawan ng bakang ito. Mula sa pangalan nito, ang Belgian Blue Bull ay nag-originate sa Belgium simula pa noong taong 19th century. Hindi nag-e-exercise o umiinom ng pampalaki ng katawan ang mga bakang ito kundi ito ay isang produkto ng tinatawag na crossbreeding. At noong taong 1960 ay isinilang ang konsepto ng tinatawag na double muscling, mas macho pa sa macho dancer na sumasayaw. Yeah, boy. Hindi maikakaila na siksik sa karne ang bakang ito dahil sa nag-uumbukan nitong balakang, likod at mga bias. Kung ikukumpara sa ordinaryong baka na maaaring magtimbang ng 700 to 800 kg, ang isang mature Belgian Blue Bull ay kayang umabot sa bigat na 1,250 kg. Ito ay 80% na mas madaming karne kumpara sa mga ordinaryong baka. Kung kaya't ito ay ideal para sa livestock at bilang source ng beef sa mga bansa sa Europa. Bukod sa pagkakaroon nito ng dambuhalang katawan, ang breed ng bakang ito ay higit rin na mas marami mag-produce ng gatas, kung kaya't mas ideal din ito sa milk production na siyang nagbibigay ng mas mataas na income para sa mga dairy farmers. Kung nakarating ka sa parte ng video ito ay congratulations! Baka naman maaaring makahingi ng like at kung hindi ka pa miyembro ng ating munting channel ay baka naman pwedeng papindot na din ng subscribe. At isama mo na din ang bell icon at piliin ang all para lagi kang updated at una sa ating mga bago at interesting videos at maging isang matalinong kwago. Maraming salamat po. Now back to video. Number 6. Muscled Chimpanzee. Hindi ito yung kalaban ni Goku na si Frieza Ito lang naman ay isang chimpanzee sa isang sanctuaryo sa Twycross Zoo, England. Naiiba ang chimpanzee na ito na nagngangalang si Jumbo dahil kumpara sa iba ay ito ay hairless o walang buhok. Kaya naman, hindi nito maitatago kung gaano kalaki ang kanyang mga muscles na talaga namang maituturing na jumbo talaga. Si Jumbo ay mayroong medical condition na tinatawag na alopecia, isang kondisyon ng paglalagas ng buhok sa katawan. Bagamat naiiba siya, hindi naman ito naging hadlang para pagharian niya ang sanctuaryo. Ayon sa pag-aaral, ang mga chimps gaya ni Jumbo ay higit na mas malakas kumpara sa average na tao. Kaya't isang paalala na huwag paglalaruan ang mga unggoy, partikular na ang mga chimpanzee, kung gusto mo pang umuwi na tuwid ang iyong leeg. Number 5. Bighorn Sheep. Sinong nagsasabing hindi nakakatakot ang mga tupa? Hindi lahat ng tupa ay maamo at malambing. Dahil ibahin mo ang isang ito, ang Bighorn Sheep ay talaga namang magbibigay kaba sa'yo kapag nakasalubong mo. Dahil sa prominente at malaki nitong sungay na tiyak ay kaya kang suwagin na parang isang toro. Ang mga Bighorn Sheep ay isa sa pinakamalaki at malakas na uri ng tupa sa buong mundo, sapagkat umaabot ang kanilang timbang hanggang 300 pounds. Alam mo bang ang isang lalaking Bighorn Sheep ay kayang makipag-headbutt o suwagan ng 24 oras ng walang tigil laban sa isang lalaki para lang sa kanilang natitipuhang babae. At ito pa ang nakakabilib. Bagamat malakas ang impact ng pagsasalubong ng kanilang malalaking sungay, hindi sila nagkakaroon ng brain injury dahil bukod sa matigas nilang bungo, ang kanilang sungay ay gawa rin sa keratin, isang substance na kapareho kung saan gawa ang ating mga kuko at buhok.
Dahil hollow ang kanilang sungay, nababawasan nito ang impact at ang pagdaloy ng dugo pabalik sa kanilang utak ay bumabagal din. Isang natural na protective mechanism o tinatawag na bubble wrap effect. Dahilan kung bakit kahit buong araw silang magsuwagan ay hindi sila nagkakasakit sa ulo. Number 4. Belgian Draft Horse. Isa ang mga kabayo sa pinakamaganda at nakakabighaning hayop sa mundo. At madalas silang naiuugnay sa mga mayayaman sapagkat ang mga magagandang klase ng kabayo ay tanging mga taong matataas ang katayuan lamang ang mayroon. Bukod sa ginagawang pangkarera, mayroong isang uri ng kabayo ang talaga namang hari sa laki lang ng katawan at lakas ang usapan. Ito ang Belgian Draft Horse. Ang Belgian Draft Horse ay sinasabing nagmula sa lahi ng mga medieval war horses o mula sa lahi ng mga kabayong ginagamit sa digmaan noong unang panahon. Ang kanilang pambihirang lakas ay mainam para buhatin ang mga warrior, samantalang ang kanilang stamina at endurance ay angkop naman para tumagal ang mga ito sa gitna ng laban. Sila ay lumalaki sa tangkad na 6 hanggang 7 feet at may bigat na lagpas 2,000 pounds. At alam mo bang ang isang tadyak mula sa isang Belgian Draft Horse ay maaaring umabot ng lagpas 10,000 newtons, sapat para durugin ang iyong kalamnan at mga buto. Kumbaga sa Red Horse Beer ay talagang ito ang tama. Number 3. Hippopotamus. Pangatlo naman sa ating listahan ay ang hippopotamus. Maaaring cute para sa iba ang hayop na ito dahil sa unang tingin ay parang isa silang dambuhalang mga stuffed toys. Sa katunayan, ang mga hippopotamus ay siyang pangatlo sa pinakamalaki o dambuhalang land animal sa buong mundo. Umaabot ang kanilang timbang ng 2,000 kg hanggang 4,500 kg. Humahaba sila sa average na 10 feet hanggang 16 feet at mayroong tangkad na 5.2 feet. Bagamat isa silang land animal, mas madalas ang mga hippopotamus mamalagi at tumambay sa mga ilog, partikular na sa Africa kung saan sila native na makikita. Umaabot ng 16 hours ang kanilang pamamalagi sa ilalim ng tubig para panatilihing moist ang kanilang makapal na balat. Bagamat cute ang mga hippopotamus, alam mo bang isa sila sa most dangerous animal in the planet? Bakit? Sila lang naman ang sanhi ng 500 pagkamatay ng mga tao sa Africa taon-taon. Kilala ang mga hippo sa pagiging agresibo, kung kaya't sa Africa ay madalas ang pag-atake nila lalo sa mga taong nakasakay sa bangka. Ang kanilang kagat ay mayroong bite force na umaabot sa 8,100 newtons. In comparison, ay kaya nilang hatiin ng walang hirap ang isang buhaya sa isang kagat lamang. Number 2. Wendy the Whippet. Kung mayroong asong nangangagat, ay ibahin mo naman ang asong si Wendy dahil siya ay nananapak. Biro lang, pero tignan mo naman kung gaano kalaki ang kanyang mga muscles. Mukhang pati si Pacquiao ay tumba sa kamao niya. Ang mga Whippet dog ay kilala sa pagiging mga slim dogs. Ngunit sa kaso ni Wendy, siya ay naging isang macho at maskuladong aso. Hindi sa dahil siya ay nagbubuhat ng mabibigat subalit ito ay dahilan ng isang rare na genetic mutation, kung kaya't naging abnormal ang paglaki ng kanyang mga muscles sa katawan. Bagamat nakakabilib ang kanyang laki, naging balakid naman ito sa kanyang pang-araw-araw na buhay bilang isang aso. Dahil sa bigat ng kanyang katawan, hindi kayang tumakbo ni Wendy ng mabilis gaya ng isang ordinaryong whippet, at madalas siyang mag-collapse dahil sa bigat nito. Si Wendy ay sumikat noong taong 2007 at naipalabas na din sa iba't ibang TV station sa Amerika. Number 1. Eastern Lowland Gorilla. Pamilyar naman siguro tayong lahat kay King Kong. At believe it or not, hindi lang sa pelikula makikita si King Kong, sapagkat sa totoong buhay ay talagang mayroong mga ganitong klaseng gorilla. Hindi man singlaki ni King Kong in real life, ngunit hindi maikakailang ang mga Eastern Lowland Gorilla ang siyang pinakamalaki at machong species ng gorilla sa buong mundo. Ang gorilla na ito ay makikita at native na buhay sa Africa.
Gamit ang kanilang mga malalakas na muscles, ang kanilang kamay at paa na talaga namang batak ay kaya nilang bumuhat hanggang 400 to 500 kilograms, 5 beses na mas malakas kumpara sa isang bodybuilder. Ang mga gorillas ay hindi naman natural na agresibo. Sila ang patunay na tinatawag na gentle giants. Ngunit kapag sila ay nakaramdam ng panganib, ay hindi sila magdadalawang isip na pakawalan ang kanilang natatanging lakas. Kung kaya't mas mabuti na wag na lang nating gambalain ang mga hayop na ito. At bagkus ay protektahan ang nearly endangered species na ito. Ikaw kaibigan, nakakita ka na ba ng machong hayop? Anong hayop ito? I-share mo naman sa baba para malaman namin. Muli, this is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out.